Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol dito kay USSEC at saka kay Uniswap. Kaya ayan, mukhang nanganganib naman po ngayon itong si Uniswap kasi siya naman po ang idinagdag sa listahan ng USSEC na kanila pong hinahabol. Kaya yan, nauna po itong si Ripple. Tapos sumunod ay si Binance at saka si Coinbase. At ngayon naman ay itong si Uniswap. Marami pang iba, pero ito po yung mga platform na talagang mas kilala na sa buong mundo or dito sa mundo ng cryptocurrency. Yan, ito pong si Uniswap ay isa po itong decentralized exchange. Yan, isa po po yung pinakauna kasing lumabas na decentralized exchange at hanggang ngayon ay ito po ay talagang lumago ng lumago at dumami ng dumami yung mga gumagamit dito kay Uniswap. Kasi marami pong mga dito po mas unang nalilista yung mga bagong mga coins or bagong mga cryptos. Kaya marami pong mga gumagamit dito kay Uniswap. Kasi dito po na yan, pagkatapos kasi ng kapag yung mga bagong cryptocurrencies ay dumaan sa pre-sale ay mauuna pong malista ang mga ito sa mga decentralized exchange katulad po ni Uniswap bago sa mga centralized exchanges. Pero ayan, yung issue po dito ay ngayon ay ito naman po ang hinahabol ngayon ni USSEC, itong si Uniswap. At meron na po isang legal expert dito ang nakapagsabi na yung sitwasyon daw ni Uniswap dito ay kapareho na rin sa naging sa sitwasyon ni Ripple. Ayan. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At yan, ang sabi rito ay the XRP community has weighed in on the potential SEC versus Uniswap lawsuit, with a pro-crypto attorney Bill Morgan identifying a similarity with the ongoing Ripple lawsuit. Ayan. Kanina ay meron po tayong na content na tungkol dito na may kaugnayan kay Ripple. Kung saan ay ang USSEC daw po ay magkakaroon ng isang closed door meeting. Yan, isang sikretong pagpupulong. Pero hindi po natin alam kung ano yung kanilang pag-uusapan dito. Pero may mga sabi-sabi na yung kanilang pag-uusapan ay mukhang meron daw po itong kaugnayan sa kanilang sa kaso ni Ripple, kung saan ay posible po sigurong pag-uusapan daw nila ang isang potential settlement or magkakaayos na ang USSEC at Ripple. Pero hindi po natin alam kasi spekulasyon lamang po yan. Malamang ay pwedeng yung kanilang pag-uusapan sa closed door meeting na ito ay yung kanilang hakbang na gagawin para dito kay Uniswap. Yan, at malamang ay walang kaugnayan pala ito kay Ripple. Kaya posibleng ito yung kanilang pinag-usapan sa kanilang closed door meeting. At ayan, sabi rito ng isang pro-crypto attorney na si Ginoong Bill Morgan, ay siya po yung nakapagsabi or nakapag-identify na ang kalagayan ngayon ni Uniswap ay parehong-pareho dito sa kalagayan ni Ripple. For context, Uniswap, the world's largest decentralized exchange or DEX, revealed on Wednesday that it had received a Wells notice from the US SEC, with the regulatory agency disclosing plans to pursue enforcement actions against the exchange. Kaya ayan, nitong nakalipas na araw, noong Wednesday, ay nakatanggap daw po ng isang Wells notice ang Uniswap
mula po sa US SEC. Ayan, at yung laman po ng notice na ito ay nagbibigay po ito ng babala na ang US SEC ay hahabulin po nila or kakasuhan po nila itong si Uniswap. Kaya yan, ito po pala si Uniswap. Ito po yung kanilang swap platform. Ayan, Ethereum. Parang Ethereum po kasi yung kanilang ginagamit dito. Yan, mostly yung supported po na tokens dito ay Ethereum, yung gumagamit ng Ethereum network. Kaya yan, ang dami po yung mga available dito na cryptocurrencies. Kaya marami po talagang gumagamit dito. Kaya considered po siya na siya ang pinakamalaking decentralized exchange. At ayan, balikan na po natin ang balita rito. Sabi rito ay the development sparked a dramatic response from Uni, the platform's native token, which slumped 9.5% over a 24-hour period. Ayan. Yung itong babala ng US SEC, nakakasuhan daw po nila itong si Uniswap, ay nagdulot po ito ng takot. Yan, lalong-lalo na sa mga investors ng Uni token, ang native token ni Uniswap. Kaya yan, dahil sa nagdulot po ito ng fear or takot, ay bumagsak po ito ng 9.5% nitong nakalipas na 24 oras. Ayan. Kaya kung pag i-check po natin yung kanyang chart, ayan po yung kanyang daily chart time frame, ay nag-umpisa po siyang bumagsak noong April 9, yan, Tuesday. At ayan, mapapansin po natin na halos magkakasunod na mga bearish candlestick ang nabubuo. Ayan, lalong-lalo na yung nitong Wednesday. Ayan, Wednesday mismo ay dito po yung inilabas ng US SEC yung kanilang warning kay Uniswap na sila ay magsasampa ng kaso. Ay yan. Ngayon ay sinundan pa ito nung April 11, Thursday, kasi yan, takot po talaga yan. Yan po ang dulot ng takot sa market. Siyempre yung mga investors dito kay Uniswap ay yan, magpo-pull out na sila kasi alam po nila na ayan, makakaranas ng isang ayan, katulad din po ng nangyari kay XRP. Si XRP nung nag-umpisa na rin po siyang habulin. Yan, si Ripple po pala nung nag-umpisa pong habulin ito ng US SEC ay bumagsak din po yung kanilang native token na si XRP. Kaya yan, mukhang tama po yung sinasabi rito ni Attorney Bill Morgan na meron silang pagkakapareho kay Ripple or XRP. Yan, Uniswap CEO Hayden Adams expressed his disappointment in the agency's move, stressing that he is ready to fight. Ayan. Yan po si Hayden Adams. Ayan, si Hayden Adams. Siya po ang CEO ng Uniswap. At agad naman po siyang naglabas ng kanyang pahayag dito sa notice ng US SEC. Yan, na-dismayado po siya. Yan, at kanyang ikinalungkot yung ginawang hakbang ng US SEC dito. Yan, talagang nakakalungkot. Pero nagbigay po siya ng response o reaction na siya ay handang-handa para labanan ang US SEC or harapin ito. Yan, sabi niya rito ay I am ready to fight. Ako ay handang-handang lumaban. Ayan po ang ayon po kay Ginoong Hayden Adams. Ayan po siya. Ito po yung kanyang official na tweet rito, si Ginoong Hayden Adams. Today, Uniswap Lab received a Wells notice from the SEC. I am not surprised, just annoyed, disappointed, and ready to fight. Ayan po yung kanyang aktual na mga sinabi. Hindi raw po siya na-sorpresa. Yan, medyo na-annoyed lamang daw po siya or parang hindi po niya nagustuhan yung
ginawang hakbang ng US SEC dito kay Uniswap. At syempre, disappointed po siya or dismayado siya. Pero sa lahat ng mga ito ay handang-handa po siyang lumaban. Hindi po siya basta-basta magpapatalo dito kay US SEC. Harapin din po niya ito katulad ng Ripple. This adds to the line of leading cryptocurrency entities that the SEC has filed charges against as the securities regulator continues to battle Ripple, Coinbase, and Binance across multiple lawsuits. Kaya ayan, itong si Uniswap ay naidagdag po sa mga kalaban ni US SEC na sina Ripple, Coinbase, Binance, yan, at saka si Binance. Kaya yan, ito po yung mga malalaking platforms na kinasuhan ng US SEC. Australian-based attorney Bill Morgan called attention to a similarity between the ongoing Ripple lawsuit and the potential legal case the SEC looks to file against Uniswap. Kaya yan, ayon po sa kay attorney Bill Morgan, ay mukhang ang ikakaso ng US SEC dito kay Uniswap ay ganun din yung katulad rin ng kanilang ikinaso kay Ripple. His remark came as a response to statements made by Adam Cochran, founder of venture capital firms Sinim Hain Ventures, in which he pointed out that in all the 6 years Uniswap has operated, the SEC failed to provide any clear guidance to regulate its operations. Kaya ayan, sabi rito ay 6 years na pong nag-ooperate itong si Uniswap. Pero sa loob po ng 6 na taon na ito ay bigo daw pong magbigay ng malinaw na patakaran para ma-regulate ang operasyon ni Uniswap. Kaya yan po yung parang mali na rin ng US SEC rito. Kasi nag-ooperate po ang Uniswap ng hindi po niya alam kung ano yung dapat niyang sundin na patakaran para mag-operate ng legal or yung walang violations. Pero yan, sa loob ng 6 na taon na yan ay wala pong ibinibigay or hindi po nagbigay ng guidance, yan, itong si SEC na dapat nilang sundin. Tapos ngayon ay bigla na lamang silang kakasuhan or hahabulin. Yan, dahil sa meron daw po silang linabag na patakaran. Kaya yan po yung parang ikinadidismaya ng lahat. Hindi lamang po si Uniswap kundi maging itong si Ripple, si Binance at saka si Coinbase. Ayan, si Bill Morgan. Ito po yung actual na tweet ni attorney Bill Morgan. XRP was 8 years old when the SEC sued Ripple. That is SEC way. Wait until they are successful and then sue them for billions. Kaya ganyan daw po yung pamamaraan ng US SEC. Yan, 8 years old na or 8 years na nag-ooperate ang Ripple. At saka ito hinabol ng US SEC. Yan, at sa kanila kinasuhan ito. Kaya ganito raw yung paraan or taktika ng mga US SEC. Hihintayin daw po nila na maging successful or maging matagumpay ang isang platform. Yan, nakatulad or isang kumpanya nakatulad ni Ripple. Ayan, kumpanya na may kaugnayan sa cryptocurrencies. Yan, pagkatapos nilang maging successful ay dito na sila papasok at saka kakasuhan po nila at papatawan ng penalty, yan, na umaabot ng ilang bilyon. Yan, katulad po ni Ripple.
Si Ripple ay sinisingil ng US SEC ng penalty na umaabot po ng $2 billion. Notably, these 8 years of Ripple's XRP sales, the SEC failed to provide any sufficient guidance to regulate the crypto industry. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Pagdating po dito kay Ripple ay 8 years po silang naghintay ng patakaran. Yan, patakaran mula kay SEC para meron silang sundin, masusunod, o para may guidance sila kung ano nga ba yung legal na operasyon. Yan, pero wala. Yan, sa loob ng 8 taon na yan ay naghintay sila, ay walang naibigay sa kanila na guidance, kundi ang dumating ay isang kaso na meron silang linabag na batas. Ayan. Morgan emphasized that the SEC's mode of operation has been to wait for a firm to attain success and then file charges against him to secure billions in remedies. Kaya yan na nga yung sinabi ni Ginoong Bill Morgan na ang taktika ng US SEC ay hihintayin lamang daw po nila yung kanilang biktima na maging successful or maging isang malaking kumpanya or isang hanggang sa lumago ito ng lumago. Yan, at kung pag sa tingin nila ay kikita sila ng malaki rito, ay dito na papasok ang SEC at magfa-file ng kaso laban sa kanila at maniningil ng ilang bilyon bilang parusa. The agency already demands nearly $2 billion from Ripple as penalties for its unregistered institutional XRP sales. Kaya ayan, matagal na po nating alam yan kung tinututukan po natin ang mga balita tungkol kay Ripple. Ang US SEC ay sinisingil po ang Ripple ng $2 billion bilang parusa sa kanilang nilabag na batas na tinatawag pong unregistered institutional XRP sales. Kaya yan po ang laman ng balita na ito. Sa kabuuan ay mukhang nanganganib po ngayon itong si Uniswap, sapagkat mukhang ito na rin po ang sunod na pag-iinitan ng US SEC ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.